Hello po mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat dyan. No? Nandito na naman po ako mga kapatid para mag-share sa inyo ng aking devotion ngayon. Dito pa rin sa John pero chapter 17, verse 1 hanggang 20, ano po ito, 26 hanggang 26 po ang aking sharing ngayong araw na to mga kapatid. Pero kagaya pa rin at palagi nating ginagawa, no, tayo ay mananalangin. Sige po, tayo po ay magsiyoko. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong umagang ito. Father God, una sa iyong paggising sa amin ng maayos at malakas na malakas ang katawan, O Diyos. Salamat din Lord sa iyong mga salita na naman na aming mapapag-aralan, maririnig at mababasa ngayong araw na to, Father God. Ikaw po ang may kaloob nito, Father God. Ikaw ang may kagustuhan nito na kami palaging mag-aral ng iyong mga salita upang kami lalong mapalapit sa iyo, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, lagi mo pong bubuksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Lagi mo rin po akong gabayan, turuan, tulungan, Father God, ng puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Muli Lord, at palagi ka naming pupurihin at sasambahin sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome again sa aking channel. At doon po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and like. Pakishare niyo rin po ito at mag-comment po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba ko pang i-upload. Salamat po. Dito nga po ang aking sharing, ulitin ko lang, dito sa Juan chapter 17 verse 1 hanggang 26 po. Tayo po ay magumpisa na. Magumpisa na dito nga po. Verse 1, ulitin ko lang, hanggang 26 po. So sabi po dito, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya, sabing gano'n, no? Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa anak, no? Yung binigay na kapangyarihan, ano? Ginamit din ng ating Panginoon Kristo para sa atin lahat, no? Upang maparangalan ang pangalan ng Ama at upang maparangalan din ang anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila. Kaya binibigyan ng mga tao ng buhay na walang hanggan, binibigyan ng ating Panginoong Kristo dun sa mga totoong sumasampalataya, nananalig, nagtitiwala, no, sa Kanya ng totoo, no, ng buong puso at kaluluwa. Binibigyan niya ito ng buhay upang makilala ang ating Ama, no? Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, sabing ganyan. Ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Yesu Kristo na iyong isinugo, no? Ang Diyos natin na iisa at wala nang iba. Walang ibang Diyos kundi ang ating Ama na nasa langit, ang lumikha ng langit at lupa at nagbigay buhay sa atin at nagbigay ng lahat ng biyaya simula noon hanggang ngayon. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Taglay na niya ang kaluwalhatian bago pa likhain ang daigdig, mga kapatid.
Amen and amen. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita, no? Tayo galing sa Ama at ibinigay tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa nga dito, ulitin ko lang ang verse 6, ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. Tinutupad nga po ba natin ang salita ng ating Diyos? Amen. Sabi pa dito mga kapatid, dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Amen and amen. No? Sabi dito sa 8, ulitin ko lang tong verse 8 mga kapatid. Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila ito. No? Tinatanggap naman natin ang mga aral na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa atin lahat, kagaya ng salita niya dito sa Biblia. Sa kanyang mga salita, ito'y ating tinatanggap. Kaya nga lagi natin itong pinag-aaralan, sinasaliksik, isinasapuso at isinasabuhay natin. Tinatanggap natin ito. Di ba mga kapatid? Sabi pa dito sa verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng taong ibinigay ng Ama, no, sa Panginoong Hesukristo. Kasi hindi lahat hindi lahat tayong lumapit sa kanya, kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa kanya, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ang pumili sa atin. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at na parangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Iiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan na iyong pangalan, no? Bago umalis ang ating Panginoong Hesukristo, nanalangin siya na ingatan yung mga ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang mga pinili, no? Sinabi nandiyan nananalangin na ingatan tayong lahat, tayong mga sumusunod, tayong nagtitiwala, tayong mga talagang isinabuhay natin yung kanyang mga salita at sinusunod natin to. Pinapaingatan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko lang mga kapatid itong verse 11, at ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Iiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Dahil sa ating Diyos, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, dapat tayo maging iisa. No? Kagaya ng kanyang pagmamahal sa atin, ganun din dapat tayo magmahal. Kung paano naging mabuti ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao, dapat ganun din tayong maging mabuti sa lahat ng tao. Hindi yung ating pinipili lang ang mga tao. Ito lang, kasi ito mabait, ito nagbibigay, dito lang ako, ayoko sa iba. So hindi dapat ganun. Hindi yun ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo. Mag-ibigan tayong lahat, magpakumbaba at magpatawad. Tayong lahat, hindi lang ako, hindi lang ang pastor, hindi lang ang bishops, hindi lang ang mga leaders, no, kundi lahat ng tao. No? Yun ang kanyang sinasabi. Habang kasama nila ako, iingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, ipinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo at
Sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Sabi ng ating Panginoong Kristo yan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng mga tao sa sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan, no? Tayong mga nakarinig, mga kapatid, at ng salita ng ating Diyos, at ito'y ating isinapuso, isinabuhay natin, sinunod natin. Hindi na tayo taga-sanlibutan dahil sinunod natin ang salita ng ating Diyos. Tinupad, mga kapatid, tinupad natin, sinunod natin, ginamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito'y naging sandata natin ang salita ng ating Diyos, kaya tayo'y hindi na taga-sanlibutan. Amen. Hindi ko idinadalangin, kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi ko sila, sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Itinalaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan, sabing ganyan. Ang salita ng ating Diyos, ang katotohanan. No? Sabi pa dito, 18, kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila itinalaga ko sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Yung katotohanan, yung kabutihan, yun ang ipinararangal sa atin. At yun ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Hindi niya ito sinasabi sa ganitong tao lang, sa ganito, kundi sa atin lahat. No, mga kapatid, upang tayo rin ay makabahagi sa pagpapala ng ating Diyos. Kaya yan ay binabahagi talaga sa lahat ng tao. Yun ang tinuturo sa atin, no? Ibahagi natin sa lahat ng tao ang salita ng ating Diyos. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod, no? Idinadalangin din niya yung mga taong makikinig tungkol sa salita ng ating Diyos, yung sa kanyang mga alagad, yung 'di ba? Naghayag din sila ng salita ng ating Diyos, yung mga alagad niya. So idinadalangin din niya yung mga taong nakikinig, no? Hindi lang yung mga alagad na yun, hindi lang yung mga dating nakaparinig, kundi yung ngayon. Kasi marami rin diyan na naging alagad ng ating Panginoong Kristo, 'di ba? Yung mga totoong pastors and bishops na totoong naglilingkod sa ating Diyos, totoong sumasampalataya, no? Yung mga leaders na nag-share, naghahayag ng salita ng ating Diyos, yun din ay kanyang ipinapanalangin, no? Kaya tayong mga nag-share, kahit sa simpleng paraan lang, mga kapatid, tayo ay pinapanalangin, tayo iingatan, gagabayan ng ating Diyos. Amen and amen. Ama, sabi dito, maging isa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Sinabi rito, buong daigdig, no? Hindi sinabing etong bansang lang to, etong bansa, kundi sinabi ng ating Panginoong Kristo na buong daigdig. Ulitin ko lang ang 21, mga kapatid. Verse 21. Sabi ng ating Panginoong Kristo, Ama, maging isa nawa silang lahat. Tayong lahat yun, mga kapatid. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman. Maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen and amen. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang maging isa. No? Ang Ama ay nasa Panginoong Kristo at tayo rin ay nasa Panginoong Kristo. Kaya tayo ay dapat maging isa.
Sabi pa dito mga kapatid, ang 23, ulitin ko lang, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen. Diba? Napakaganda mga kapatid. Verse 23, ulitin ko lang, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusang silang maging isa. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin, sapagkat minamahal mo ako bago palikhain ang daigdig. Amen and amen. No? Pinapanalangin niya talaga tayo, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto niya lahat tayo makasama sa kanyang kaharian. Mga kapatid, yun ang gusto ng ating Diyos. Yun din ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo, na makasama tayong lahat. Dahil sa kanyang kaharian, wala ng kagutuman, wala ng kalungkutan. Amen and amen. Ulitin ko lang, sabi dito, 24 mga kapatid, verse 24. Sila ay binigay mo sa akin at nais ko nga makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago palikhain ang daigdig. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako'y manatili rin sa kanila. Mga kapatid, patuloy na ipaparangal, no, na ipapahayag ang salita ng ating Diyos upang ang Diyos ay maparangalan at manatili ang pagmamahal sa ating lahat. No, kagaya ng sinabi dito sa 26, ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako'y manatili rin sa kanila. Amen and amen. Habang tayo ay nagpapatuloy mga kapatid sa pagsunod sa salita ng ating Diyos, at ito'y ating sinishare din, hinahayag sa ibang tao o sa ating mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, no, patuloy natin siyang isinishare yung salita ng ating Diyos. Kaya patuloy din mananatili ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin, no? At makikita na talagang tayo'y minamahal ng Diyos dahil sinusunod natin siya. Nakikita na tayo mabuting tao, di ba? Malinis ang puso, tumutulong ng buong puso, no? Yung mga ganyan yung nakikita sa atin, yung pagmamahal ng ating Diyos. Kaya ulitin ko na naman ang 26 mga kapatid, last po. Pinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako'y manatili rin sa kanila. Habang nananatili ang salita ng ating Diyos sa atin, ay patuloy din na gumagawa, kumikilos ang ating Diyos sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pababayaan dahil dala-dala natin ang salita ng ating Diyos habang tayo ay nabubuhay. Amen and amen. So yun po mga kapatid, ang katapusan ng ng chapter 17, verse 1 hanggang 26 po. No, napakaganda po ng salita ng ating Diyos, no, yung mga kanyang iniwan na yung talagang pinatotoo niya na una siya ay galing sa Ama at ang Ama ang nagsugo sa kanya. At sinabi rin niya na ang ating Diyos ay iisa lamang. No, talagang puro pag-ibig ang kanyang sinasabi dahil kung talagang mahal natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, at tinatanggap natin siya na ating tagapagligtas, no, dapat sinishare din natin, hinahayag din natin ang salita ng ating Diyos kahit nasa simpleng paraan lang, at ito'y tinutupad natin dapat. No? Kaya magpapatuloy ang pagmamahal ng ating Diyos sa atin dahil patuloy natin siyang sinusunod. Patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya. Dapat po ganun ang ating gagawin upang ang pag-ibig ng ating Diyos, upang ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo ay manatili
sa ating buhay. Manatili sa bawat isa. Amen and amen. Maraming salamat po muli mga kapatid sa pagsama nyo na naman sa aking sharing ngayong araw na to. Salamat po sa inyo mga kapatid at tayo uli ay mananalangin, dudulog sa ating Diyos at tayo magpapasalamat muli sa ating biyayang natanggap at matatanggap pa sa mga susunod pang araw. Amen. Tayo po ay magsiyoko. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman po sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa ngayong araw na to, Paligad. Ikaw po ang may kaloob nito. Ikaw po ang tumawag sa amin upang mag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, at salamat sa mga kapatid ko na nandyan na handang makinig palagi ng iyong mga salita, Paligad. Sila din ay iyong ingatan, protektahan, O God, pagpalain, O Diyos, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Kami lahat, Lord, ingatan mo po kami lahat. Dahil kami palagi ay makikinig ng iyong mga salita, magbabasa, at ito'y aming isa sa puso at isa sa buhay, O Diyos. Salamat, Lord, sa katagumpayan na naman na ipinagkaloob mo sa amin ngayong araw na to. Sa aming gawain ito, nagtagumpay na naman kami, O Diyos, dahil po sa inyo. Dahil sinamahan mo kami, ginabayan, at tinuruan mo na naman kami, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord. At ipinapanalangin din namin ang aming mga presidente sa bawat bansa. Ang mga mahal nila sa buhay, ang kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, na sila rin ay tumupad, O Diyos, ng iyong mga salita. Sila din ay magtagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Gabayan mo rin sila, protektahan mo rin sila, Paligad. At laging pagtagumpayin sa inyong pangalan upang maging maayos ang pamamahala nila sa aming mga bansa, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, at salamat sa iyong mga salita na aming sandata sa aming pamumuhay, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po sa lahat, O God. Please always bless us all and guide us all, O God. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng labang ito. Itong pandemic na to, Paligad, itong virus na to na meron ng aming mundo, ito iyong lilinisin na aayusin, aalisin, O Diyos, upang kami makapamuhay ng mas maayos, mas masaya, mas masagana at mas tagumpay dahil kasama ka namin sa aming pamumuhay, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At muli, Lord, at palagi, Lord, palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po muli mga kapatid sa pagsama nyo sa akin. Salamat po. At mag-iingat po kayo palagi sa anumang ginagawa nyo, nasaan man kayong lugar. Naway gabayan kayo at ingatan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magtagumpay kayo sa kanyang pangalan, mga kapatid. Salamat po, mabuhay po tayong lahat. At God bless po muli sa inyong lahat. Salamat po.